Hello mga kaibigan! Good morning po sa inyong lahat. Andito naman po muli ako sa Bujero. Hello mga kaibigan! Good morning po sa inyong lahat. Andito naman po muli ako sa Bujero. Dito po sa aming bahay bakasyonan. At narito po ang aking anak at kailangan ko pong paminsan-minsan ay bisitahin dito. So nandito po ako para magbakasyon na ilang araw at ipapakita ko sa inyo kung anong nangyayari doon sa baba kung saan nandoon ang dagat. At habang ako ay naglalakad, gusto kong i-share itong aking napanood na video sa YouTube. Itong tungkol sa premiere night ng Made in Philippines. Tatawid ako kasi papaba po ito. Ito pong aming tinitirhan ay mataas at kailangan po akong bumaba kung nasaan nandoon ang dagat. So balik tayo doon sa aking isineshare na napanood kong video sa YouTube. Alam mo po, excited po ako. Medyo malubak po dito eh. Tingnan niyo po, masama ang daan. Kaya dahan-dahan lang akong bumababa dito. Meron po isang daan doon sa kabila. Kaya lang medyo may kalayuan. Ito mas malapit. So dahan-dahan tayo at baka tayo ay madapa dito. Yan. So ayun. At ako'y natutuwa. Very excited ako talaga na makita yung premiere night. Yung reaction ba ng mga tao doon sa panonood nila nung premiere movie. Palabas ng Made in Philippines. At itong YouTuber na ito nag-abang doon sa labasan at talaga inabangan niya yung mga nanonood na nung gabing yun at hiningi nila yung kanilang mga reaction na tungkol doon sa kanilang napanood at talagang halos lahat po talagang lahat po ay positive ang kanilang feedback. Talaga pong sila ay sulit na sulit ang kanilang ibinayad sa cinema, sa kanilang napanood. Yung iba pa nga talagang sabi nila sa simula ay umiyak sila. Ayan, pababa na naman ako. Ay yan. ay kailangan tumuwid ako. Ayan, maganda ang panahon ngayon. Kaya yung iba talagang habang nanonood napapaiyak. Meron daw mga parts na comedy at may mga parts na nakakaiyak. Kaya naman ako excited na mapanood. Kaya lang dito yata sa Italy hindi ko alam kung ipapalabas maaring sa Rome or Milan. Dahil marami mga Pilipino doon. Ang sabi kasi ni Madam Senator Amy Marcos, ipapalabas daw po ang film sa mga bansa na kung saan nag-request ang maraming mga Pilipino, kung saan maraming mga nakatirang mga Pilipino. Ayun, maaring sa Rome ipalabas, di po ba, at saka sa Milan. So ang tabayanan po natin. Kaya lang po itong aming lugar, Sardinia, malayo po ito eh. Kailangan mag-airplane pa bago makarating doon. Ayun po ang dagat ayun. Ayan, pababa ng pababa. So ayun talagang maganda nga daw ang film. Mga positive ang kanilang mga feedback. At ano bang tawag dito? Itong film na ito ay para sa lahat. Kahit mga pinklawans, dilawans. Ay ako naman dito sa Italy, talaga ako nakikiantabay din. Syempre, Pilipino tayo, Kaya ako ay palaging nanonood ng mga current events na dyan sa Pilipinas. So nakakatuwa naman yung film pala ay tungkol doon sa 72 hours na last 72 hours na nangyari sa loob ng Malacanang. At ang mga tauhan dito ay ang first family, of course ang Marcos family. Doon ay ipinapakita
kung ano ang talagang nangyari sa loob ng Malacanang. Hindi naman daw sinasabi doon kung ano ang nangyari sa labas ng Malacanang. Ang sinasabi ay tungkol sa kung ano ang nangyari sa loob ng Malacanang. Oo. Naku, excited na talaga ako na makita ang film. Pero, hindi ko alam kung kailan. Teka. Ingat din at na, kahit pa sabihin, madalang lang yung dumadaan ng mga sasakyan. Ay minsan may mga sasakyan na mabibilis. Kaya ingat din, Kaya kailangan tabing-tabi pag naglalakad. At saka pagka nagbi-video, kailangan pakinggan yung mga dumarating na sasakyan. Minsan kasi pagka nagbibideo hindi mo naririnig yung ingay na dumadating na sasakyan, tapos ikaw ay naglalakad sa gitna ng kalsada, so para maiwasan ang aksidente. So ayan, malapit na tayo. Oo. At dito ay meron akong alam na daan na maikli. Ayan, para makadating agad sa dagat itong hagdanan dito. Ayan. Ay, ito na ang sinasabi ng hagdanan. Ayan. So maganda yung film at marami ang nag-aabang. Nako, tsak na ito ay talagang aabangan ng napakaraming Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. At saka hindi lang yan mga Pilipino ang excited na mapanood ito. Ito daw ay mapapanood din ito ng mga banyaga na curious malaman kung ano talaga ang film na ito, at saka may iba't iba't silang motibo kung bakit gusto nilang panoorin yung film, no? So, ayan. Ano naman ito, Buongiorno! Ciao, ciao. Ang ganda naman itong bougainvillea. Nagiging puno pala yan. Ang laki. Tingnan nyo, naging puno yung bougainvillea. Ang laki. Ito namang aking pinapakita sa inyo. Ito ang kanilang museum. Malapit sa dagat. Ay sarado, hindi nila binuksan ngayong taon. Ilagay na nga natin itong sunglasses at mainit na. May nakita akong mag-ama na dumaan doon. Siguro may daanan doon. Kita nyo po dito, may mga ginagawa. Pinapaganda nila itong lugar. At sinasaayos nila. Medyo mahaba ang aking inikutan kasi may construction na ginagawa dito. Pinapaganda nila ang lugar. Ayan, ang dami nilang ginagawa. Ayan, nandito na po tayo sa dagat. Kita nyo po. Kakaunti pa ang mga tao kasi maaga pa. Maya-maya lang mapupuno na yan kasi linggo ngayon. Punta ako doon. Mauupo ako doon. At itutuloy ko ang aking binabahagi tungkol sa Made in Philippines. Kakaunti nga naman ang mga tao pa. Tsaka hindi pa ayos yung banda roon. Kita niyo yung orange na yan na repe. Ibig sabihin bawal ang pumasok doon kasi may mga ginagawa. Mabuti
inaayos na nila kasi baka maging cause din yun ng accident isang araw kasi baka gumuho. Ngayon sinasaayos na nila. Dito naman ako mauupo. Ito isang ano ba ito? Marami na akong hindi pa alam. So ganoon. Manood po kayo kung kayo ay may chance outside Philippines, kung kayo ay may chance na mapanood ang film, panoorin po ninyo. At kung ako rin ay magkakaroon ng chance, ay talagang papanoorin ko. Ngayon, wala naman akong laban sa Marcos. Ako nga ay talagang love ko ang family Marcos. Yan ay talagang para sa akin ay gift sa ating sambayan ng Pilipino, ang family Marcos. Kaya ako'y natutuwa na nanalo si BBM, ang anak ni Apo Lakay, Bongbong Marcos Jr. So talagang marami ang excited na mapanood ang film na ito, ang Made in the Philippines, Made in Philippines. At ay naku, ang gagaling daw ng mga actors at actresses na gumanap sa mga roles na ibinigay sa kanila. At saka yung mapifeel mo talaga daw yung pang-aaping ginawa sa family Marcos. Ayun. Merong gumagawa yata ng film. May mga nagsasurf doon. Nilalagay sa film. Ayun, doon sa kabila. Itong aking sakit na ito. Ay naku, ang ganda ng panahon talaga, ang ganda ng sikat ng araw. Itong maganda sa katawan. Kaya lang talaga hindi ko feel ang maligo, kaya ito ang attire ko. Uy, medyo nga lang maalon doon sa banda roon. Medyo maalon. Alam nyo, nung natatandaan ko nung ako ay grade 1, nag-grade 1 kasi ako sa public, 6 years old. At na-experience ko doon yung talagang kabaitan ng gobyerno ni Marcos, ni Apo Lakay. Free merienda. May Nutriban, may sopas. Yan ang natatandaan ko grade 1 ako. At ang mother ko ay teacher. At ang mother ko, siya ang naatasan na mag-order ng Nutriban sa bakery. So isinasakay namin sa jeep papunta sa eskwelahan. Every morning yon na dinadala ang tinapay. Ang mother ko ang naatasan nung panahon na yon. Sinasakay po yung drum ng mga Nutribans ng mga boy doon sa bakery at sinasakay sa jeep. Pagdating sa school kung saan tuturo ang mother ko, sinasalubong naman ng mga grade 6 students. Ayan, dahil kasi malalaki na sila. At pinagtutulungan nila na dalhin doon sa kantin. Pagka hindi naman available ang mga grade 6 students, yung janitor naman ang nagdadala ng isang drum na Nutribans doon sa kantin. Ang mga Pilipino naman kahit mga grade 6 matutulungin ako. Iba kasi ang mga turo noon. Kaya ready sila. Ready sila pag dumarating na yung isang drum na Nutribans. Nakabantay na yung mga yan, yung mga grade 6 na mga kalalakihan. And then 72 itinatag ang martial law. Hindi naman daw tungkol sa martial law yung Made in Philippines. Kasi may mga journals na alam nyo na, naninira na tungkol daw yun sa martial law. Hindi naman daw. So talagang panoorin natin kung tayo ay may pagkakataon na panoorin ito. At talagang maganda raw ito. Ang film daw ay hindi upang baguhin ang kasaysayan na nakasulat sa mga libro na itinuturo sa mga eskwelahan. Ang film ay tungkol sa side ng
Marcos family, kung ano talaga ang nangyari doon sa last 72 hours na nandoon sila sa loob ng Malacanang. At yun namang nasa history, yun naman ay kung ano ang nangyari sa labas, yung about EDSA revolution, yung people power. Yon ay sa side naman ng mga opponents, no? Doon sa Contro Marcos. So, kaya ang mga kabataan na expose na ngayon sa social media, marami ng means na para magkaroon ng information, bahala na sila, no? Kung paano nila i-evaluatein ang mga bagay-bagay. Matatalino na kasi ang mga kabataan ngayon, no? So, alam nila. Ang buhay punong-puno ng mga pagsubok. Katulad ng alon, simbolismo yan ng mga pagsubok. Pero kailangang harapin ng tao ang mga pagsubok. Di po ba? Hala, it's time to uwi-uwi na. At alas 10 na. Masakit na sa balat ang init ng araw. Pero, sa oras na ito ay marami naman ang mga nagdadatingan ng mga manliligo. Oo. Meron nga parang meron nga palang hotel dito na ngayon ay operational na. Yan, nakikita ko maraming mga sasakyan, may mga tao. Ayan, operational niya. Isa ito sa mga hotels dito. Ito ang pinakamalaki. Yung iba maliliit lang. Yung iba naman mga bed and breakfast. Nakarating na po ako ng bahay. Sa oras na ito ako po ay iinom ng malamig na tubig. Nakakauhaw pagka ganitong mainit ang panahon. O mga kaibigan, ika nga ni Apo Bongbong Marcos Jr., we are living in difficult times. Kaya mag-ingat po tayo. May mga bagay na wala sa ating kontrol, kaya magpatuloy tayo sa ating matibay na pananalig na everything will be okay. At manalangin po tayo, huwag tayo pong makakalimot na manalangin sa itaas, sa lumikha sa atin. Ano tawag dito? Ano nga sabi ni Ferdinand Marcos Jr., ang President of the Philippines? We are living in difficult times. Totoo naman ang sinabi niya. Walang kaduda-duda na talagang difficult times itong ating situation ngayon. Pero, tayong mga Pilipino ay kilalang kilala, nature natin na tayo ay matatag. So, we will endure. Yes, we will endure. Kakayanan natin.